Hello, Mom. Good day. This is Gerald B. Marciano from BS Lemon 4, and this is my presentation of my scrapbook, or recorded presentation of my scrapbook. This is me when I was 3 years old, playing with my childhood best friend, which is Trisha, and my first friend during this time. Naglalaro po kami nito nung kami bata pa, and we do some fun together, and nakita na kami bigla ng magulang namin na syempre masaya, and pinicturean kami dahil natuwa din sila sa amin. And ang memorable, ito po yung pinaka-memorable sa kabataan ko noong 3 years old ako. And siya yung pinaka-naalala ko dahil siya yung una kong nakalaro, and siya yung lagi kong nakakasama kahit saan man ako pumunta. At ito naman po ako noong 7 years old ako, moving up from kindergarten, and sama ko dito ang aking mga magulang. And ang nakakatawa dito during this moving up is akala ko medal ang ibinigay sa akin, kasi sinabi sa leeg ko, yung kung nakikita niya yan, yung puting bilog na yan, ayun pala appreciation lang. And I was hoping na medal yun, kasi I did a lot of good works during school. And one of my memorable din dito, or memorable person during this time, is my teacher, which is Ma'am Hazel. Kasi siya yung laging tuturo sa akin pagtapos ng school, every end ng school day. Siya yung nagtuturo na magsulat and magbasa sa akin. And wala dito sa sinulat ko, sa scrapbook, pero one of the best memories din is yung nilunod ko yung isa kong kababata sa swimming pool, and nilunod niya rin ako. And napansin ko sa paglaki ko is unti-unti ako natututo na kung ano yung tama at mali. Noong 3 years old ako is parang kasiyahan lang, and noong 7 years old ako, natuto na ako kung ano yung tama at mali at hindi dapat gawin. And ito naman ako during 11 years old. Kasama ko dito ang aking pamilya, and nagkakaroon kami dito ng family bonding or gatherings, no? Family gatherings, nag-uusap-usap lang about life, family talks, ganyan, dinner. And during this time, ang naalala ko dito is my tito, which is our mga tiyuhin, gawa ng sila yung palagi nangasar sa akin. Binubuli nila ako kasi yan, ganito, basta bully lang as a tito ganyan, tito bully, ganyan lang. And yung during this age, napansin ko yung katawan ko lumalaki na, tumatangkad na ako, and yung boses ko nag-iba na sa pangangatawan, and yung attitude ko syempre bilang bata, parang dati sa masayahin, unti-unti na rin nagmamatured, and hindi na siya tulad ng dati na open pa ako na maging masaya sa iba o kung ano may ginagawa ko. And ito naman yung time na 14 years old ako, I think grade 8 ako na ito, and ito yung pinaka-memorable sa akin, kasi ito yung sama-sama kami mga klase ko umuwi galing school, and nagkaayaan na pumunta sa bahay ng isa naming kaklase, and bahay ng kaklase namin. Sila yung pinaka-naalala ko o memorable na nakasama kong circle of friends during my high school days, kasi sila lang yung nakasama ko gawa ng pagtapos ng grade 8 is pandemic na.
pandemic na, and sila yung nakakasama ko sa mga kopyahan, ganyan. Kopyahan, kulitan, ganyan. And syempre, nag-i-start na rin ako. Napansin ko sa sarili ko, nag-i-start ako i-adapt yung mga ugali nila, like kung gusto nila ng sila ay player of mobile games, parang gusto ko na rin maging player of mobile games din. Kung sila ay sports player, parang gusto ko na rin. So natutunan ako mag-adapt. So unti-unti nagbabago yung isipan ko, hindi na ako yung tulad dati na ito lang na alam ko. So nadadagdagan siya, and kung ano yung interest nila is naging interest ko na rin. And ito naman po yung the present, which is now. Ito is nagkaroon kami ng family dinner kasi ito ay minsan na lang kami magkaroon ng family dinner buo na magkakasama, gawa ng ang kuya ko o panganay kong kuya is nasa Japan nagtatrabaho sa construction worker, and ayun, dito nila naisipan na magkaroon kami ng family dinner sa MOA kasi minsan na lang kami magkasama-sama. And during this time, since I was 18 years old na, masaya, no? At masaya sa buhay ko na narito ako sa pamilyang to, and hindi ako iba sa kanila. Hindi rin nila tinatrato ng mali. Tinuturuan nila ako ng tama kung paano yung pamumuhay ng tama bilang isang anak, member ng kanilang pamilya at sa mundong ito. And napansin ko during this present is hindi na ako tulad ng dati na ito gumagawa na kasiyahan, and marami ding nawala katulad ng friends or circle of friend ko during grade 8, katulad na sa picture kanina, na hindi ko na sila nakakasama gaano ngayon. And yung best friend ko nung 3 years old ako, hindi ko na sila gaano nakakasama ngayon. So maraming changes sa buhay na nangyari sa akin sa social friends. Dati marami, ngayon kung sino matira, ayun lang yung natira. Sa attitude ko, unting nabago, mas lalong nag-matured dahil pumasok na ng college, nabungad sa mundo ng kabataan, kung ano yung ginagawa ng mga kabataan, and kung ano yung dapat gawin bilang isang kabataan. Siyempre ngayon, message ko sa sarili ko o sa batang ako, maging masaya ka hanggat kaya mo. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ipagpatuloy mo yung dapat mong patunguhan, kasi baka mawala ka pag lumihis ka pa. And also, I mostly thank God kasi hindi ako napunta sa maling desisyon sa buhay. Gawa ng siya yung na-meet up ko, and binago niya yung buhay ko. Hindi ako napunta sa pagkakasala na dati magiging tambay lang ako or tinatamad sa pag-aaral, pero through God, I was encouraged to live more. So ayun, salamat sa Lord kasi nariyan siya palagi sa pamilya ko, sa akin, at sa pamumuhay ko. So yun lang po. Thank you po.